Diyos, lahat ng san tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa'yo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng san tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaisa ng buong simbahan, ipagdiwang po natin ang kapistahan ni San Lucas, manulat ng mabuting balita. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ilang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Yumuko tayo. Maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo sa San Lucas para sa paglalahad at pagsusulat nang isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Pagkaloob mong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamin at isipan, at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito namay sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tychicus. Pagparito mo, dalin mo ang aking balabal na naiwang ko kina Carpo sa Troas. Dalin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat buong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nila tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggang, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana nga anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o paniyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan, ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kaniyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon,
at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Marami po tayong masasabi tungkol kay San Lucas. Nandiyan sinasabi ng tradisyon, doktor siya by profession. Sinasabi rin po na marunong din siyang magpinta. Kaya nga po, bukod sa pagiging patron ng mga doktor, siya rin ay patron saint para sa mga artists and painters. Paganog po din siya bago siya na-convert sa Kristyanismo. At nang maniwala na nga po kay Kristo, ay mas marami pang magagandang nasabi, na isulat, nagawa kesa sa maraming mga Kristiyano. Naging companion siya ni San Pablo sa mga misyon, sa pagtatatag ng mga early Christian communities, hanggang sa sinulat na nga niya yung Ebanghelyo ayon sa kanya, yung tungkol sa buhay, ministeryo, paghihirap, kamatayan, muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pati ang Acts of the Apostles, siya po ang nagsulat niyan. At kung pagsasamahin po natin, yung Gospel according to St. Luke and Acts of the Apostles would amount to about 27% of the whole New Testament na alam natin. Ganon siya kagaling. Ganon siya ka-productive. Pero alam po ninyo, kung ako ang tatanungin, kung meron man po tayong pinakamagandang pagninilayan sa araw na ito para kay San Lucas o tungkol sa kanya, ito yung may kinalaman sa pagdiriwang natin na kapistahan niya. Ito rin po ay may kinalaman sa sinasabi ni San Pablo tungkol sa kanya sa ating unang pagbasa. Una, may kinalaman sa pagdiriwang natin ngayon na ang masasabi nating maganda tungkol kay San Lucas. Ang pinagdiriwang po natin ngayon, kaya nakapula po ako, ay ang kanyang pagiging martir. Ibig sabihin, nanindigan siya para kay Kristo hanggang sa huli. Sinasabing hinang siya, binigti siya ng mga ayaw maniwala sa mga sinasabi niya tungkol sa mabuting balita. In connection with this, sinasabi rin naman ni San Pablo sa ating unang pagbasa na lahat iniwan siya. Si San Lucas lamang ang nanatili na sumama sa kanya. Kung pagsasamahin po natin yung pinupunto ko tungkol sa pagdiriwang natin ngayon at yung tungkol sa ating unang pagbasa na sinabi ni St. Paul tungkol kay St. Luke, ang pwede nating masabi kay San Lucas ay yung napakagandang katangian na hindi siya nangiiwan. Tapat talaga siya bilang kasama, bilang tagasund ni Kristo, bilang kaibigan. Gaano man karami ang kanyang mga magandang nasulat at nagawa, I don't know, pero po pwedeng mawalan ito o mabawasan ito ng kabuluhan kung sa huli siya din naman ay hindi naging tapat o nangiiwan. Isipin po ninyo si Judas Iscariote. Di ba? Siguradong marami rin siyang nagawa at nasabing maganda. Bakit nga kasama siya sa 12, pati siya'y naambunan, nabigyan ng kapangyarihan ni Kristo para mangaral, gumawa ng mga kababalaghan, magpalayas ng mga demonyo. Sigurado ko in one way or another, nagamit din ng Panginoon si Judas para makahikayat ng maraming mga tao. Pero sige nga, kapag iisipin po natin, pag-uusapan natin ang pangalang Judas, madali ba nating naiisip yung siguradong marami niyang mga magandang nagawa o sinabi? Hindi. Nahirapan tayong isipin. Sapagkat ang siyang tumatatak sa atin, yung pag-iwan niya, yung hindi niya pagiging tapat sa huli. On the other hand, tumatatak din naman siyempre sa atin yung pagstay, pananatili ng tao sa atin kahit na ito ay dumanas ng paghihirap din. Yan ang ginawa ni San Lucas sa ating Panginoon at maging kay San Pablo. Sapagkat itong mga taong ito ay malinaw na patunay ng pagmamahal sa atin ng Panginoon, ng tulong na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga po sa ating unang pagbasa, pansinin po ninyo, matapos sabihin ni San Pablo na iniwan siya ng lahat, pero si San Lucas ang siyang nanatili para sa kanya, bahagya na lang, bigla niyang sinabi, at hindi rin siya iniwan ng Diyos. Bagkus ay pinalakas pa siya upang siya'y makapagpahayag pa ng mabuting balita. Isa sa sigurado kong pinatutungkulan ng tulong na ibinigay ng Diyos kay Pablo sa kanyang realization
ay San Lucas na nanatili sa kanya. Bigla ko po tuloy naalala yung sinasabi ng isang quote na aking nabasa tungkol sa mga tunay na kaibigan. Ang sabi doon ay, a true friend is not someone we have chosen for ourselves. Instead, he or she is someone placed by God in our lives for a purpose. Hindi raw tayo ang pumipili ng tunay nating kaibigan. Ang Diyos ang siyang naglalagay ng mga tunay na kaibigan sa ating buhay nang may dahilan. At sapagkat ang Diyos ay mabuti, siguradong mabuti ang kanyang dahilan. Dahil alam niya, bukod sa ating pamilya, kailangan natin ng kaibigan. Kailangan natin ng kaibigan na magiging parang kapamilya din naman. At ito madalas yung natitake for granted natin. Yung mga kaibigang subok na natin, na nandyan talaga para sa atin, pero most of the time, natitake for granted natin, siguro because of familiarity, or siguro dahil mas mataas sa antas ng status, ng looks, ng usefulness, yung mga kaibigang pinipili natin. Kaya nga madalas nagkakamali tayo sa pagpili ng kaibigan. Isang malaking pruweba dyan, yung mga kaibigan natin noon, hindi na natin kaibigan ngayon. Pero yung mga binibigay sa atin ng Panginoon, ng mga tunay na kaibigan, na-appreciate lang natin kapag nawala na yung iba. All the way, nandiyan sila. Nare-realize lamang natin sa huli, sila pala ang mga tunay na biyaya at kaibigan para sa atin na ipinadala ng Diyos talaga. Hindi kalabis ang sabihin ng mga tunay na kaibigan ay yung dapat na ibinigay ng Diyos sa atin bilang kapamilya natin. Di ba mayroon expression na ganun sa English? A true friend is like a sibling which or whom God forgot to give us. Parang dapat kapatid mo yan hindi ko lang binigay sa'yo. Kasi sapat na yung pamilya mo. Basta ang punto ng saying na yun, ang kaibigan ay parang kapamilya. Minsan nga higit pa sa kapamilya. Sapagkat ang pagiging pamilya ay hindi lang naman kung kainin ng dugo ang nananalaytay sa ating mga ugat, sa ating katawan, kundi kung sino ang talagang nanatili na nandyan siyaan, lalo na kapag nawala na ang lahat sa oras ng ating matinding pangailangan. Yun ang kaibigan. Kaya sana po mga kapatid, pahalagahan po natin ang mga tunay nating kaibigan sapagkat sila ay biyaya ng buong may kapal. Suporta sa ating pamilya. Kaya nga kung minsan ay parang higit pa sa kapamilya ang turing natin sa kanila. At nawa, maging tulad din nawa tayo ni San Lucas. Maging tunay din tayong kaibigan at kapamilya na hindi nang iiwan hanggang huli, lalong-lalo na kung para sa kabutihan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat. sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat anak niya ako. ringgit ang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgit ang Diyos Sapagkat alam niya ang ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang Pumikit samo tayo at ko. manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagiging tunay mong kapamilya, tunay mong kaibigan para sa aming lahat. Ito ang pinapakita sa amin ng mga sinulat ni San Lucas tungkol sa nawawalang salapi, tungkol sa nawawalang tupa, at tungkol sa alibughang anak. Salamat, Panginoon, at sa lahat, Ikaw talaga yung hindi nangiiwan.
Naiiwan ka nga namin madalas pero hinahanap mo pa rin kami. Hindi mo kami kinakalimutan. Salamat, Panginoon. At yan ay sa kabila ng aming mga kasalanan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon din ng mga tunay na kaibigan sa aming buhay at kami rin ay maging ganon sa iba. Hallelujah! 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 Purihin siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pinangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa atin. Higit pa sa inaasahan sapagkat mahal ka ng Diyos. At alam mo yun, sampalatayanan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, malimot man ang inaanganak, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Yun ang katotohanan na pinapasalingan ng kalaban. Huwag mong pabayang manaingang kasinungalingan. Panghawakan mo ang katotohanan, mahal ka ng Diyos. Kung lalapit ka kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Aming hatid sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa'yo, Ama. Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Tanggapin ang aming alay, ang alak at tinapay, at pagsaluhan ng munting handog, ang tinapay ng buhay at kalis ng kaligtasan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanya mga katubang sa pagiging pastol at patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na
patawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami atiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairing. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. May takot ka ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan kita, kaibigan. Tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang tinanggap namin sa hapag mong banal, ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pananampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Jesu Cristo.
kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y making bahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po, patuloy po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa ating pagdarasal ng Santo Rosario. Magkakasama live po ito tuwing alas 8 ng gabi ngayong buong buwan ng Oktubre. Hilingin natin ang tulong ng mahal na ina para sa mga matitindi nating problema, lalo na para sa bayan na ito. Magsama-sama po tayo. Pero pag Sabado, katulad po ngayon, mga 8:15 or 8:30. Basta 8:15, check na po kayo. Kasi po may misa po ako sa mga baryo. Kaya ma-adjust ng konti. So 8:15, mga ganon. Pag Sabado. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.